Hi guys! First time namin dito sa Gateway 2 and magla-lunch kami dito sa Amano. Oh wow, 'di ba? Props naman sa new camera tricks ni hubby. So ayan, itong Amano, dati na namin gusto i-try pero ngayon lang kami nagkaroon ng chance. Ang alam ko lang dito, ang owner nito ay anak ni Margarita Flores. So mataas yung expectations ko dito sa restaurant na to. Ayan, as you can see, madami silang iba-ibang kinds ng pasta and sila rin ang gumagawa ng sariling pasta nila. O, 'di ba? Ang cool. So, i-check naman natin ang menu ng Amano. Ayan, meron silang mga drinks. There, mga wine, cocktails. Ito naman yung mga food nila. Feel free na i-pause yung video anytime para mas mabasa nyo kung ano yung mga nasa menu, pati yung mga presyo nila. Ayan, syempre pizza, pasta, may desserts, and meron din for your pets. Wow! Ayan, medyo maaga pa nito, before lunch pa lang, pero since gutom na kami, ayan, kakain na kami with the family ulit. So, ang in-order namin na pizza ay pizza with raspadura ribbons. So, yan yung raspadura ribbons. So, cheese siya na shinave. And sa harap namin, sinashave yung cheese. Ang cool. And after naman niya i-shave yung cheese, dito niya i-assemble sa harap din namin yung pizza. Ayan. Ang ganda ng crust. So, yan. More cheese. Yum. And may freshly cracked black pepper, of course. And i-drizzle din niya ng olive oil. Wow! Okay, naglalaway na ako. So, ayan, kumuha na nga tayo. Time na para tikman natin tong pizza. Ito pala yung itsura ng slice. Yan, oh. Sarap. Sige, ngayon, i-cut na natin siya. Ganda talaga ng crust. Ito talaga yung parang dyan mo makikita na authentic. Sarap. Pero parang may hinahanap pa akong, ayan, lagyan natin ng chili flakes. Sige. Ganda. Perfect yung crust for me. And, ayan, o, kita nyo naman. Ang ganda nung color. And, ayan, fold natin. Sige. Mas masarap talaga pag may chili flakes. Ayan, ngayon naman tikman natin yung crust. Ang ganda ng kulay, no? Yung may sunog-sunog na parts. Sarap. Sarap talaga nitong pizza. Ang simple-simple lang niya. Tomatoes lang and yung cheese. Pero lasang-lasa mo, ang sarap. Fresh yung tomatoes, yung asim niya, masarap. Tapos yung cheese niya, yung sharp, yung malasa talaga. Ang sarap. Perfect combination. Kaya naman, ito na ang subo na masarap. Ayun. Sarap. Ito naman yung order ko na pasta, carbonara. Ayan, as you can see, siya yung authentic carbonara. Egg yolks, cheese, and guanciale. Sana masarap. Si hubby naman ang order niya, bucatini alla matriciana.
Mukhang masarap din. Nakakatakam naman. Tapos, ito yung sa brother-in-law ko, spaghetti with meatballs. And kay mother naman ay lasagna verde. And sa sister ko, pareho kami, carbonara din. Come on, time to eat! So, kaya ko nasabi na mataas yung expectations ko dito sa Amano. Dahil dati may nakainan kami na restaurant sa Florence, Italy. Ang pangalan niya, Trattoria Zaza. Kung saan nakain ko yung pinakamasarap na carbonarang nakain ko sa buong buhay ko. So, pag uwi dito sa Pilipinas, nakatikim ako ng carbonara na malapit dun sa natikman ko sa Florence. At yun nga, yung carbonara sa Cibo. Na ang owner nga is si Margarita Forres, na nanay ng may-ari nitong Amano. O diba ang haba? Tikman na lang natin kung kalasa siya. Very rich itong carbonara na to. I wonder kung ilang egg yolks ang ginamit nila. Ayan, tikman naman natin yung guanciale. Malasa. Kaya lang, I'll be honest medyo malayo pa rin dun sa lasa nung natikman ko sa Trattoria Zaza sa Italy. Sobra kasing sarap nun. At saka, malayo din ng konti dun sa lasa nung carbonara sa Cibo. Alam mo, nakakalungkot kasi yung sa Cibo na carbonara, parang wala na siya sa menu. So, hindi ko alam kung kailan ko siya matitikman ulit. Kaya, ang taas ng expectations ko dito sa Amano kasi iniisip ko, since anak ni Margarita Forres yung may-ari, baka kalasa to nung sa Cibo. Kaya lang hindi. Parang nakulangan ako dun sa alat nitong carbonara dito. Iniisip ko baka kulang ba yung guanciale niya? Dapat ba mas madami yung guanciale? Or dapat ba tinimplahan ko ng salt and pepper? Pero kasi yung sa Zaza, yung sa Trattoria Zaza, hindi ko na kailangan timplahan Pati yung sa Cibo, as is na siya, masarap na siya. Pero anyway, okay naman. Very rich siya at saka promising. Kaya lang yun, baka mataas lang yung expectations ko masyado. O ayan, ngayon naman si hubby, tignan naman natin kainin yung kanyang bucatini. At bago pa nga niya maubos, ayan, gusto ko ng tikman. Tikman natin. O diba? Muntikan pa ako maubusan, kaya go, kakain na ako. Let's taste it. Masarap. Mas masarap yung kanya kaysa doon sa carbonara ko. Tikman na rin natin yung kay mother na lasagna verde. In fairness, ang ganda ng cheese, 'di ba? Stringy. Masarap din. Ang sarap din yung kanya. So, lubusin na natin. Tikman na rin natin yung dun sa sister ko na share sila ng husband niya dun sa carbonara at saka dito sa spaghetti with meatballs na ang gamit na spaghetti ay fresh. Tignan natin. Ang sarap din. Ang sarap. So in short, parang ako lang yung nalugi dito sa carbonara. Hindi naman sa hindi siya masarap. Masarap din siya. Pero mas masarap yung mga order nila. So, isa na naman pala tong episode ng mali ang order ko. As usual. Ayan. Hindi naman sa hindi siya masarap. Masarap naman siya. Kaya lang siguro ang taas lang ng expectations ko. Kaya gusto ko rin manawagan kay Miss Margarita Forres. Sana ibalik nyo na po yung carbonara nyo sa Cibo. Ang sarap-sarap po nun. Thanks for watching. See you on my next one. Bye!